Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. Siyempre, meron tayo ulit na paboritong ginagawa, ang ating L300. Pero mga bossing, dalawang klase nga po ang nag-install sa ating L300, isang Sanden at isang Mid-Air. So bakit nga ba mas maganda or bakit mas matibay ang design ng ating Sanden na pag yun ang naka-install? Okay? So yun ang titingnan natin mga bossing. Pero syempre, kahit nasabihin natin medyo mas maganda yung Sanden o yung piston type kumpara dun sa scroll type ng ating mga QS90, ay may hangganan pa rin po ang mga piyesa, lalo na kung hindi nagkakaroon ng maintenance or yung chine-check yung ating system at kailangan siyang linisin. So itong ating L300 ay year model 2022 mga bossing. So imagine nyo rin na ganun siya katibay. Kasi bakit? Yung ating mga Mid-Air o yung ating mga isang version ng ating L300 na nag-install na Mid-Air ay hindi po tumatagal ng ganun katagal kumpara sa ating mga nakadesign ng Sanden. So malalaman nyo naman niya kung ang inyong compressor ay Sanden or kaya naman ay Mid-Air pag ang inyong condenser mga bossing ay dalawang side naka-install ang condenser, isa dito sa kabilang side at saka doon sa kabila ang inyong compressor ay Mid-Air na QS90. Pero pag ang naka-install sa inyo mga bossing ay kagaya nito na isang condenser tapos dalawa ang pan, yan po yung naka-design ng ating Sanden. Okay, so piston type po itong ating naka-install dito sa ating L300 na to. Pero kagaya na sinasabi ko mga bossing, sumuko na yung ating compressor dahil nagkaroon na sila ng issue kay compressor. Pero yung issue ng compressor mga bossing, mga last year yata, ay nagkaroon lang ng trouble muna sa ating compressor. Naibaba na natin mga bossing. Okay, so napalitan na ang pulley assembly. Pero ang problema, bumigay ulit ngayon yung pulley assembly. Ngayon po wala nang remedyo rito dahil yung pinakang shafting ay may problema na. So kaya ang advice namin dito ay magpalit na ng panibagong compressor. Pero ang SOP ng pagpapalit ng compressor mga bossing ay kailangan mag-flashing ng buong system. Kaya binababa natin ng evaporator harap sa kalikod at syempre yung pinakang asawa ng ating condenser ng compressor ay si condenser. Kailangan pong ma-check natin ng mas maganda. Kadalasan po kasi ay hindi po nalilinis ang ating condenser, kaya yung dumi ng ating condenser ay talagang sumisiksik dun sa pins ng ating condenser. Kaya nagkakaroon ng mataas na temperatura upang persahin or kaya napipersa itong ating compressor mga bossing, no? Kaya ang trabaho gagawin ay i-pull out lahat para malinis, ma-check isa-isa. Siyempre, yung receiver dryer expansion valve ay papalitan natin dito sa ating L300. Okay, so yun naman. At meron kaming mga advice at suggestion dito sa ating mga naka-convert, mga naka-design na ng Sanden na magkaroon din ng additional or sub na condenser mga bossing sa kabilang side. So para at least yung temperatura ng ating high side ay hindi masyadong tumaas lalo na kung traffic. So may mga ganun pong ginagawa tayo dito sa ating L300 na nagkakaroon na tayo ng additional sub na condenser. Okay, so yun nga lang po, syempre ay dagdag gastos yun. Yun yung mabigat. Pero mga bossing, kung titingnan natin na mas makakatulong na merong isang additional na condenser dito, okay, ay mas magandang ipagawa yun. Kasi nga magkakaroon ng magandang temperatura yung ating high side, lalo na pagka mainit ang panahon. So parang ang nangyari mga bossing ay yung radiator mo ay nilakihan mo kung ikukumpara natin sa makina. Na pagka maganda ang radiator, hindi magkakaroon ng pagtaas ng temperatura ang makina. Pero syempre marami namang kasama doon kung paano tataas ang temperatura. Paano kung maganda ang radiator, may problema ang water pump. So pero isa yun sa mga nakikita namin na maganda para kay aircon ng ating mga ganitong FB body, magkaroon ng additional condenser. Ito mga bossing, tingnan nyo kung gaano kadumi. Sa labas. Kaya nagkakaroon ng trouble yung ating compressor. Yawn. Tapos ang isa pang iniingatan natin dito sa ating condenser mga bossing ay yung magkakaroon kayo ng paglinis ng nakakabit. Kaya nga ang ina-advise namin dito ay i-pull out pag nilinis dahil nagkakaroon ng yupi-yupi yung ating condenser. So yung mga pins natin ay nayupi. Pagka nayupi yan, hindi na rin lalo makakatagos ang hangin. O kagaya nitong problema nitong ating L3 na to. Tingnan nyo yung kondisyon ng condenser.
So kaya nagkakaroon ng trouble ang ating compressor. Okay? Mga bossing, kaya isa sa maganda na napapalinis ang condenser ng nakababa at tinatanggal para itong ating mga dugtungan ay natatanggal at hindi nagkakaroon ng trouble yung ating pinakang thread doon sa ating nut. So kagaya nito ngayon, medyo matigas tanggalin yung ating bolt dahil nga yung bolt ay kinain na nung pinakang thread. So ngayon, pagka hindi lagi siyang natatanggal kasi nagkakaroon ng kalawang, tas aluminum, tas mainit itong condenser, kaya mamamaga yung pinakang thread dun sa ating nut, sa bolt natin mga bossing. O kaya maganda rin talaga na bababa ng linis itong ating condenser na to at hindi pa nagkakayupi-yupi pag nakababa. Okay. Okay mga bossing, at eto na nga at naikabit na natin yung ating mga binabang pyesa, nalinis na rin yan at syempre yung ating pan, hindi namin nadetect kanina nung dumating dahil hindi rin gumagana yung compressor dahil doon sa ating magnetic clutch. Pero bago namin sinalpak yung ating pan ay nirekta natin sa battery, gumagana naman. So malalaman lang namin yan mga bossing kung goods pag yung mismong wiring na niya ang nakakabit. Kung may issue rin siya pagdating doon sa pagbuga ng ating pan. Okay? So pati itong ating compressor ay nandito na para palitan at ito na yung bagong compressor. Okay, so yung compressor natin mga bossing, kung tatanungin nyo ako at meron ba bang remedyo, medyo mahirap pero kung meron na buong compressor, naayos yung shafting, pwede pa naman magawa ng paraan. Pero ang problema, kung pati yung response ng bomba ng loob, kagaya niya malambot na masyado mga boss. So ibig sabihin pati yung bomba nito ay hindi na ganun kalakas. Kasi dapat yan medyo makunat pang ikutin. Okay, hindi siya ganun ka lambot. Ayan o. Kaya pati yung pump ng ating compressor ay hindi na ganun kalakas. Pero kung remedyo pa rin ang hahanapin, may magagawa pa naman. Kaso ang problema, malaki rin lang din yung magagastos dahil fully assembly, hahanap ka ng shafting, tapos hindi ganun kalakas ang bomba, sayang naman yung pag-repair kung hindi naman makakapag-response ng ganun kaganda yung ating ni-repair. Okay? So kabit na lang to, tapos leak test, maglo-load kami ng refrigerant. Eto na mga bossing yung ating L300 at nilabas na natin dito sa labas para magkarga ng ating refrigerant. At ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit tayo nag-a-advise ng ating sub na condenser dahil sa reading na mga tumataas, no? Na kaya gusto natin na installan ng sub condenser para mas mapababa natin yung high side. Tingnan nyo mga bossing, wala masyadong sikat ng araw, bagamat mga alauna lampas na mga boss, pero tingnan nyo yung high side natin, nasa 200 plus. Hindi ka mukha nung ating mga ginagawa ng mga L300 na dalawa ang condenser, 150 lang ang low side, ang high side. Kung tumaas man, mga nasa 175. Tanghaling tapat yun mga bossing, yung talagang mainit na sikat ng araw. Low side wala tayong problema, pero yung temperatura ng high side, yun yung ating kalaban, nasa 200 plus 220. Okay, so yun ang kaya natin pinupush na magkaroon ng additional condenser dahil nga doon sa pagtaas. Pero okay naman, nag-automatic naman. Ayan off yung pan, antayin natin mag-on. Gaano katagal. Tapos mga bossing, pag itong isa sa dalawa na to ay hindi nyo napansin na hindi gumagana, tingnan nyo yung taas ng reading na naka-on pa yung dalawang yan. Lalo na pagka may isa dyan na namatay. Ba't namatay naman? Nasira, sabihin natin na tumigil, no? Lalo na siguro nga yung 200 plus ay aakit yun ng 250 pataas. Okay? So kaya kung meron kayong mga ganitong setup ng L300 at magpapalit kayo ng bagong compressor, pinakamaganda magkaroon kayo ng talagang sub na condenser para dyan sa ganyang reading, no? At bibigyan din natin yan ng video pag bumalik yan at
nagkaroon ng additional na condenser. Pero nakuha na natin lahat yung mga bossing eh. Meron na tayong mga video dyan eh. Tingnan natin yung lamig sa loob. Kasi wala namang special dito sa ginawa natin dito mga bossing. Hindi naman tayo nagkaroon nga ng ibang para sabihin natin na mas mag-improve pa ng todo. Sa madalit sabi ay pinalitan lang natin yung sira at nilinis natin yung madumi. O kaya hindi natin siya maituturing na may special dito sa ating pagkakatrabaho sa L300 na to. Okay, meron naman siyang response na lamig mga bossing na mga nasa 11 degrees Celsius. Bumababa naman kasi nag-automatic eh. Pero yung ating mga ibang ginagawa, nasa 10 degrees Celsius pababa, no? Yung meron tayong mga sinasabi na additional na condenser or nilalakihan natin yung mga condenser na mga stock niya o yung luma niyang condenser. Ayan, bumababa naman mga bossing. Pero yun ang advice namin. Tapos sabi ko kung kaya na magkaroon ng tent, no? Para at least ay mabawasan pa yung init na papasok sa loob. Mas maganda kung meron niyang tent na pwedeng maka-block dun sa ating init ng araw mga bossing. Okay, so share lang namin sa inyo itong ating L300. Bumababa naman siya sa 11. Okay, so ayun lang mga bossing sa mga ganitong FB body ay kailangan nyo talaga ng maintenance at syempre yung tamang mas maganda na makatulong doon sa ating aircon upang palamigin ng mas malamig at hindi magkaroon ng mabilis na pagkasira. Okay lang mga bossing, share lang namin sa inyo yung ating L300.